Dapat ikaw yung kumukontrol sa mga bagay. Hindi yung mga bagay yung nagkokontrol sa'yo or yung mga negatibong tao ang nagkokontrol sa'yo. Ikaw yung kumontrol sa buhay mo. Ikaw yung kumontrol sa emosyon at iniisip mo. Hello guys! Welcome and welcome back to my YouTube channel. Kumusta kayong lahat? Sana ay mabuti lang kayo. At sa mga bagong viewers ko dyan, hello sa inyo lahat. Welcome! Pahingi naman ng favor dyan, paki-subscribe at paki-click ng bell button para ma-notify kayo sa mga susunod kong videos. At malaking tulong na rin to para sa small YouTube channel ko. Maraming salamat po. Okay, so ngayong araw or sa videong ito ay pag-uusapan natin kung paano nga ba iha-handle ang mental torture. So ngayon guys ay sasagutin natin yung isang comment natin mula kay Kuya Kenneth J. Manatas. Sabi niya, paano i-handle ang mental torture? So according to psychologist, ang mental torture daw ay isang malubhang problema na maaaring magdulot ng matinding emosyonal at pisikal na sakit. Okay, so ngayon ay pag-uusapan natin kung ano nga ba yung mga bagay na dapat natin gawin para makontrol or ma-handle natin ang ating mental torture. Okay, so ang una natin gagawin ay pagkilala sa mga trigger. Okay? Importante na malaman mo kung ano yung trigger o pinagmula ng iyong mental torture. Okay, maaaring ang pinagmulan nito ay maaaring trabaho o kaya sa mga malapit mong mga kaibigan, maaaring sa isa ring particular na sitwasyon. Okay, so kailangan or importante na malaman mo kung ano yung mga triggers ng iyong mental torture. Okay, so napakahalagang malaman natin ang pinagmulan or trigger ng mental torture para makabuo tayo ng plano kung paano natin ito haharapin. Okay, pangalawa naman ay pag-unawa sa iyong sarili. So, dapat alamin mo kung ano yung mga kahinaan at kalakasan mo. Okay, alamin mo kung ano yung mga strengths mo. Okay, kapag alam mo na yung mga strengths mo, palagi mong ipaalala yun sa sarili mo para mabigyan mo rin ng halaga yung sarili mo or mapahalagahan mo rin yung sarili mo. Okay, sa pamamagitan ng mga strengths mo. Okay, parang nagbi-build kasi yung self-confidence mo yun sa pamamagitan ng pagbibigay mo ng importansya sa sarili mo or alam mo yung mga strengths or mga kalakasan mo. Pangalawa, alamin mo rin yung mga kahinaan mo. Ano ba yung mga weaknesses mo? Okay, alamin mo rin yung mga bagay na yon para aware ka or may kamalayan ka kung saan ka mahina. Ang sa ganun ay malaman mo rin kung paano mo ito maha-handle or paano mo ito makukontrol yung mga weaknesses mo, okay? Paano mo sila dadalhin. Pangatlo naman ay pagbuo ng positibong kaisipan or think positive. Again, always think positive. Kailangan na mag-isip ka palagi ng positibong mga bagay. Huwag kang mag-isip ng mga negative thoughts. Palagi mag-isip ng positibong mga bagay or mga positive thoughts. Nang sa ganun ay masishift mo yung problema mo, okay? Masishift mo yung sakit na nararamdaman mo or yung emosyon or negative na mga emosyon mo na nararamdaman mo kapag nag-iisip ka ng mga positibong bagay. Okay, kasi kapag iniisip mo lalo yung mga negatibong bagay, lalong mag-worst yung sitwasyon mo. Okay? So, kailangan na positibo ka palagi. Okay? Pang-apat naman ay pagtataguyod ng self-care. Okay, kailangan na alagaan mo yung sarili mo. Physically, mentally, emotionally, lahat. Kasi yung pag-aalaga natin sa sarili natin ay isang mahalagang bagay para sa ating mental at physical na kalusugan. At kasunod naman ay paghahanap ng suporta. Kapag darating ka sa point na parang hindi mo na kaya or kailangan mo na ng makausap or makakausap, lumapit ka sa mga malapit mong kaibigan o kaya sa mga kapatid mo, sa mga magulang mo o sa mga taong malapit sa'yo. Okay? Huwag mong dibdibin lahat at makipag-usap ka sa kanila para makapagbigay din sila ng mga advices sa'yo. Okay? Kasunod naman ay pagtatakda ng limitasyon or yung mga personal boundaries mo. Dapat alamin mo kung ano yung mga boundaries mo. Okay? At ipaalam mo yun sa mga taong nagdudulot ng sakit sa'yo. Kailangan din nating magsabi ng
hindi or no. Okay? Kapag alam natin or kapag hindi natin gusto yung isang bagay na gustong ipagawa ng iba sa atin, magsabi ka ng no kung hindi mo gusto. Wag yung tango ka na ng tango pero hindi mo naman gusto. Ikaw rin yung ikaw rin yung masasaktan at mahihirapan. Kaya kung ano yung mga gusto at hindi mo gusto, ano mo yun? Paglaban mo yun, okay? Hindi sa lahat ng panahon ay mag-yes tayo. Okay? Kailangan mo ring magsabi ng hindi kahit naman yung tao ay magagalit sa atin. Wala tayong pakialam, okay? Basta isipin natin palagi yung sarili natin. Minsan maghindi ka rin. Okay, so panghuli naman ay pag-aaral ng pagpapatawad. Kailangan matuto ka kung paano magpapatawad or magpatawad sa mga taong nagkasala sa iyo. Or you should learn how to forgive. Kasi nakakatulong yun para sa peace of mind natin. So minsan kailangan nating magpatawad sa mga taong nagkasala sa atin kahit naman napakahirap na patawarin sila. Okay? Sa sarili mo rin yung kapakanan. Kailangan mo magpatawad para magkaroon ka ng peace of mind. Okay? So, yun yung mga bagay na dapat mong gawin para ma-handle mo ang iyong mental torture. Okay, again, una, kilalanin mo yung mga triggers. Pangalawa, unawain mo rin yung sarili mo. Pangatlo, pagbuo ng positibong kaisipan. Pang-apat, pagtataguyod ng self-care. Panglima, paghahanap ng suporta. Pang-anim, pagtatakda ng mga limitasyon. At panghuli ay pag-aaral ng pagpapatawad. So, yun yung mga bagay na dapat mong gawin para makontrol mo yung mental torture mo. Okay? Or paano mo dadalhin or i-handle ang mental torture mo. Kasi alam ko naman na napakahirap ng problemang to Seryosong problema kasi to. So, sa may mga mental torture dyan, alam ko naman na seryosong problema to. So, alam ko naman na napakahirap ng sitwasyon nyo. Pero, yun na nga, kailangan na alagaan mo yung sarili mo. Okay, palagi kang mag-isip ng mga positibong bagay. Alagaan mo yung mga sarili mo. Huwag mong dibdibin yung mga bagay na nakapagdulot ng sakit sa'yo. Okay, huwag mong dibdibin yung mga bagay na maaaring makapagbigay sa iyo ng mga negatibong emosyon. Okay, kailangan na strong ka, okay, magpaka-strong ka. At wag mo masyadong alalahanin yung mga problemang andyan sa paligid mo o yung mga tao na nagbibigay sa iyo ng stress o yung mga trabaho man yan o anong yung sitwasyon. Wag mong dibdibin lahat, okay? Wag mong personalin lahat. Kailangan kontrolin mo yung sarili mo. Dapat kinokontrol mo yung sarili mo, hindi yung emosyon ang kumukontrol sa'yo. Okay? So, kailangan dapat na maging positibo ka. Okay? Wag kang paano-ano. Wag kang pa-weak-weak. Kailangan strong ka. Okay? Wag kang magpapadala sa mga dyan. Sa mga negatibong bagay na nasa paligid mo. Okay? Kasi ikaw yung kawawa kapag nagpapadala ka. Dapat ikaw yung kumukontrol sa mga bagay. Hindi yung mga bagay yung nagkukontrol sa'yo or yung mga negatibong tao ang nagkukontrol sa'yo. Ikaw yung kumontrol sa buhay mo. Ikaw yung kumontrol sa emosyon at iniisip mo. Okay, so sana ay may natutuhan ka talaga sa videong ito. At nakatulong din ako sa'yo. Sana talaga'y nakatulong ang video na to para sa'yo. Hanggang dito lang muna tayo at salamat sa panonood at sana may natutunan ka talaga. Kita-kita tayo sa susunod kong video at mag-ingat ka palagi. Okay? Goodbye!